So, good afternoon guys. So, nandito tayo ngayon sa backyard natin. So, check natin yung ating concrete pond. Ayun, may isang tumatakas na crayfish. Actually, maraming nakakatakas dito eh. Hindi ko na rin natin napapansin. So, ayan. Sige, pabalikan natin si ano. Kaya si tumatakas. So, yun. Magpapakain lang tayo. Ayan, may hawak tayong tinapay. Balik muna natin siya dito, baka makatakas niya. Pero for now, yan, magpapakain tayo ng mga isda. So ayan, tawagin natin sila, malapit yan. Takaw sila sa tinapay. So ito nga pala yung ating concrete man na sinet up. Hanggang ngayon yan, medyo ano na sila, punong-puno na ng crayfish, guppies, and swordtail. So yan o. O dito, pakainin natin. So ayan, nagtatribe sila dyan, dumadami. Ito yung isang makulit kanina, no? Gusto niya tumakas. Di natin alam kung bakit gusto niya tumakas. Ayan. Yung mga guppies natin, marami na rin sila. Gusto yung mga ano eh, tinapay, gusto nila yung mga tinapay, lagi natin silang pinapakain yan. Siyempre bukod pa dun sa ano natin, sa mga PO1, PO2, PO3 na pakain natin sa kanila. Maganda rin kasi minsan itong tinapay, hindi masyadong napupulyot yung tubig dahil nga ayan, nakalutang lang siya tapos hindi siya masyadong nadodissolve. Mapapansin nyo yun, marami na siyang maliliit na anak dun sa ilalim nito. So nakaka-enjoy din talagang mayroon ganito. Sa umaga magpapakain ka, tapos yan makikita mo yung mga maliliit. So this is my concrete pond update. So lagay natin yung ano doon para maraming isda na makakain. Ito, mapapansin yung mga alaga dito, sila natatakot, sila mahihiya, hindi sila mahihiyain no? Pati yung kamay ko kinakagat-kagat nila. Mga buntis. At marami na rin siyang sword tail marami na rin. Hindi sila natatakot sa kamay ko. Ayun, pakainin natin yung isang crayfish. Gusto rin niyang makashare sa tinapay. Bunalaki ng sizes ng mga ibang yung mga ibang babae na gapi, pati yung ating mga swordtail na lalaki. So napaka-healthy nila. So ang dami nilang maliliit na anak. Titignan mo yun sa mga dami ng maliliit. So pag naglakihan yan, hindi kaya masikip na sila dito. Pag ginanon mo sila, ang dami. So nakakatawaran talaga mag-alaga ng ganito, So, pwede nyo rin gawin kung mayroon kayong maliit na space sa bahay nyo. Ayan. Tapos ang tingin ko ang sikreto para mapadami, yung marami silang hides. Pero pag may mga taguan, doon sila nanganganak, yung maliliit nilang mga babies doon muna habang hindi pa kaya makasurvive sa sa maraming kasama na malalaki. So gaya nito, mapapansin nyo dito, ayan, sa ilalim yan sobrang dami ng mga maliliit. Ayan, kumakain sila So may mga rin mga yellow kulay.
Ganda. So siguro kunin natin yung isang camera para ano, kunin natin sila ng underwater video mamaya. Nakikipag-agawan yung ano, yung crayfish. Tapos itong isa dito, nakakuha siya ng isang piraso. Dami na oh. So ito punong-puno talaga ito ng guppies. Saka ano, so, nakapapansin nyo dun, ang dami niyang maliliit. Sobrang dami dun sa ilalim. Ayan, so ganito lang yung ating setup oh. Nilagyan ko lang ng ano, filtration system. So nilagyan natin ng mga halaman. Ayan. And ito naman yung ating mga tangke for ano, para ma-separate yung mga iba nating gustong i-breed. So yan, dati wala naman itong mga halaman pero dumami na nga po. Dahil nga sa paglipas ng panahon, nung nagtag-ulan, nag-bloom yung mga halaman natin dito. Ayan. So that's it yung update natin ngayon. So nagpakain lang tayo at mamaya magtatanim kasi tayo eh. So lalagyan natin ng mga lupa to. Ayan, yung ating mga halaman. Lalagay natin diyan yan. Para mas dumami yung ano, yung ating mga alagang halaman. Mas medyo ito na kasi yung ginagamit nating filtrate para ma-filter yung mga toxic sa tubig. So yan, ito yung ating gamit. So lalagyan natin, medyo tuyo nga yung lupa ng ating ibang ano, no, tanim. So yan. So that's it, magse-set up lang tayo ng halaman.